Alora's POV. Napayakap ako kay Nathaniel. Doon ay nilabas kong lahat ng hinanakit ko. Humigpit ang yakap ko sa kanya. Shh! Tahan na. Everything will be alright. Nandito lang ako. I am here for you. Bulong nito sa akin. Mas lalo lamang akong umiyak. Inalalayan niya akong maupo sa isang upuan. Dahil parang hindi ko na kayang maglakad pa. All night ay nasa tabi ko si Nathaniel. Si ate at si Nathaniel lang nag-aasikaso sa mga nakikiramay. Si daddy kasi tulala at hindi magawang makausap. Lalo na ako. Alora, tawag sa akin, nilingon ko to. Tumulo na naman ang mga luha ko. Agad niya ako nilapitan at niyakap. Shh, tahan na, baka makasama sa yung umiyak lalo. Pag-aalo nito sa akin. Wala na si Mami Susie. Hindi ko siya naabutan kanina. Akala ko makakasama ko pa siya ng matagal. Kung alam ko lang na ganito pala kaagang kukunin siya. Sana umuwi na lang ako last year. Hinahagod nitong aking likuran. Everything had a reason, Alora. Kaya siguro nangyari ito'y dahil gusto ng mami mo na ayusin yung relasyon niyo ni Nathaniel. Umiling ako. Ayaw ko makasira ng pamilya, Susie. Pinaubaya ko na siya kay Kara. Oo, pinaubaya mo nga siya kay Kara pero hindi naman sila nag-work out. After mag-graduate ni Nathaniel, he tried to live with Kara pero hindi nag-work out dahil masyado siyang naging busy sa paghahanap sa'yo. Napatingin ako kay Susie tapos ay sagawin ni Nathaniel na sana'y hindi niya na ginawa. Hindi mo siya masisisi, Alora. He loved you so much to the point na gusto na niya sumuko sa paghahanap sa'yo pero hindi siya sumuko. Ngayon ay nagkita na kayo. Give him a chance para na din sa mga anak niyong dalawa. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Susie. She knew that I am pregnant with Nathaniel's child. Noong araw na umalis ako ay nagpasama muna ako kay Susie para sa check-up. Kaya nalaman niyang buntis ako. Nag-away kami ng araw na yon. Ayaw nitong umalis ako na hindi malang nalalaman ni Nathaniel na magiging ama na ito. Pero kalaunan ay natanggap na nitong sitwasyon ko at desisyon ko. Hindi na kailangan, Susie. Masaya na ako sa buhay ko. Pwede naman niyang makilalang mga anak namin. Pero ang makisama sa kanya, makipagbalikan sa kanya hindi ko magagawa. Napabuntong hininga na lang si Susie dahil sa desisyon ko. Wala silang magagawa dahil once na mangako ako ay hindi ko babaliin yon. Ilang araw din akong walang maayos na tulog. Ilang araw din na nasa tabi ko palagi si Nathaniel at Susie. Dahil wala si Jan at masala ng pagbubuntis nito, I sees her too. Nakikiramay, hindi ko siya dinadamay sa kasalanan ng kakambal nito. Si Kara lang ang may kasalanan at labas si Icy doon. Nasa terrace ako ng aming mansyon. Gabi na at medyo malamig ang simoy ng hangin. Tumunog ang cellphone ko. Hello? Sagot ko sa kabilang linya. Condolence? Sabi nito sa akin. Napangiti ako pero hindi umabot sa aking mga mata ang ngiti na yon. Dahil hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ni Mami. Hindi ko maisip ang araw na wala si Mommy sa tabi ko. Thank you, Macy. Pumiyok ang boses ko. Magpakatatag ka. Nandyan ba si Nathaniel? Tanong nito sa akin. Yes, and he never leave me. He is always on my side. Your son want to talk to you? Sabi nito sa akin. Mommy? Napaiyak ako dahil sobrang miss na miss ko na din ang mga anak ko. Pinigilan kong higpi ko. Yes, baby. Tanong ko sa kanya. Are you okay? Tanong nito, may pag-alala sa boses nito. I am fine, love. Ikaw, how are you? Tanong ko sa kanya. Fine too. Sabi nito sa akin. Bye, ma. Paalam nito sa akin. I love you. Bye, I love you too, baby. Sabi ko dito. Ibinaba ko na cellphone ko. Unti-unti tumulong mga luha ko. I am late, Alora? Tanong ng isang pamilyar na boses. Napalingon ako sa gawin nito. Kumunot ang noo ko dahil sa tanong ni Nathaniel. What do you mean? Tanong ko dito. Hindi ko kasi maintindihan ang sinasabi nito. Sino yung ka-I love you-an mo? Tanong nito muli. Nalaki mga mata ko. Did he hear our conversation of my son? Narinig mo ba lahat? Kinakabahan ko tanong dito. Hindi lahat, yung pagsabi mo ng bye and I love you lang. Napabuntong hininga ko. Huli na ba ako, Alora? May iba ka na ba? May mahal ka na bang iba? Sunod-sunod ni Nathaniel na tanong sa akin.
Humarap muli ako sa malawak na lupain namin. Sobrang dilim ng nasa paligid namin. Napatingala ako kay ganda ng mga bituin sa langit. It's none of your business, Nathaniel. Matagal na tayong tapos. Matagal na, Nathaniel. Sabi ko sa kanya. Tumawa to na mapakla. Ganun lang yun. Ganun na lang sa'yo kadali na bitawan at palitan ako. Samantalang ako, nandito. Patuloy na umaasa sa'yo na balang araw ay babalik ka sa akin. Kung alam mo lang din ang pinagdaanan ko, Nathaniel. Kung alam mo lang. Sana hindi ka na umaasa, Nathaniel, dahil walang kasiguraduhan na magbabalik ako sa Pilipinas, lalo na't nandoon ang buhay ko. Great! Palatak nitong sabi. Humarap ako sa kanya. I am sorry, hindi ko naman sinabi na hintayin mo ko. Tanging nasabi ko sa kanya. Umalis na ako sa harapan ni Nathaniel. Pumasok na ako sa loob dahil nagsidatingan na maglalamay. Buong gabi ay ginawa kong busy ang aking sarili. Inasikaso ko din si daddy na laging nakatulala lamang. Para bang nagbe-breakdown ng daddy ko nang mawala si mommy. Ganon din naman ako. Nasasaktan pero pilit kong binabangon ang sarili ko dahil may umaasa sa akin. Magpahinga ka na muna. Inagaw ni Nathaniel ang tray na hawak ko. Nagdantay ang aming mga kamay at muli ay naramdaman ko na naman ang isang kuryente na noon ko pa nararamdaman sa tuwing nagkakadantay ang aming mga balat. I am okay, sabi ko dito. Alam kong pagod ka na, ihahatid kita sa kwarto mo, sabi nito sa akin. No, marami pang kailangang asikasuhin. Nathaniel, may hina akong sigaw dito. Makinig ka naman muna sa akin please. May pagsusumamo sa boses dito. Magpahinga ka na lang muna, Alora. Balik ka na lang dito mamaya. Sambit ni Ate Erica. Napabuntong hininga na lamang ako. Wala na akong magagawa. Ang kapatid ko na mismo nagpa siya. Hinatid niya ako ni Nathaniel sa aking kwarto. Binuksan kong pinto ng aking kwarto at hinarap ko siya. I am okay here. Thank you, Nathaniel, sabi ko sa kanya. Tinalikuran ko na siya. Hinawakan itong braso ko. Humarap ako sa kanya at hindi ko alam kung paano nangyari. Pero naramdaman ko na lang ang labi nito na nasa aking labi. Napapikit ako dahil sobrang namiss kong mga halik nito. Hinapit niya ako sa bewang at mas lalong pinalapit sa kanya. He kissed me with a passionate one. Ngayong araw ang cremation ni Mommy. Noon pa man ay gustong makremate ni Mommy. Ayaw nitong mailibing. Gusto nito na nasa bahay siya. Kahit ang abo niya lang. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Ang dami kong regrets sa buhay. Hindi ko na nakasama si Mommy ng matagal. Akala ko pag uwi ko'y makakasama ko pa siya. Isang matipunong bisig ang yumakap sa akin. Hinayaan ko lamang ito dahil wala akong lakas na iwak si iyon. Umiyak lang ako nang umiyak sa kasagsagan ng cremation ni Mommy. Nang matapos na ibinigay sa amin ang abo ni Mommy. Si Ate Erica ang tumanggap sa abo ni Mommy. Dahil hindi ko kayang hawakan yon. Hindi ko kayang tanggapin na wala ng pinakamamahal kong ina. Iniwan na niya kami ng tuluyan. Umuwi na kami matapos maibigay sa amin ang abo ni Mommy. Doon sa may altar namin nilagay para kahit paano ay kasama namin siya. We need a doctor, Alora. Hindi na birong kondisyon ni Daddy, sabi ni Ate Erica sa akin. Nasa hapag kami ngayon at kasalukuyang kumakain. I watched my daddy, naawa ako sa kanya. Simula nang mamatay ang Mommy ay ganyan na siya. Tulad at hindi makausap. We will, ate, nakangiti kong sambit sa kanya. How about my niece and nephew? Kailan sila darating dito? Tanong nito sa akin. Pagkatapos ng klase nila, baka susunod agad sila. Alam mo naman na tinatapos muna nilang school nila this year para hindi maging komplikado ang lahat, sabi ko sa kanya. Alam na ba ni Nathaniel na may anak kayo? Tanong nito sa akin, bigla akong kinabahan. Hindi pa kasi alam ni Nathaniel na may anak kami. Huwag mo sabihin sa kanya, ate please. Ayaw ko mawala ng amang anak ni Cara. My sister no may reason why I gave up Nathaniel at ang mga pamangkin kong kawawa. Hindi ko alam, Alora, kung bakit masyado kang mabait. Madiin itong sambit sa akin. Hindi ko naman alam na buntis ako noong umalis ako. Kung alam ko lang, di sana pinaglaban ko si Nathaniel. Kaso nakapagbitaw na ako ng isang salita kay Cara, kaya paninindigan ko na lang. Ewan ko sa'yo, Alora. Sana ay maayos mo to as soon as possible. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko din alam kung paano sasabihin kay Nathaniel na may anak kami. Natatakot ako na baka kunin nito ang mga anak ko. Dahil nga isa kong guro ay nag-apply ako sa sarili kong paaralan. Habang nililibot kong dati kong paaralan ay natuwa ako dahil maayos ang pamamalakad dito ng bagong student council.
Ilang days ako nagantay bago matanggap. Kahit na paaralan namin ito'y walang favoritism. Lahat ay pantay-pantay ang tingin namin sa aming mga guro at estudyante. Balita ko, nag-apply ka sa teacher sa paaralan nyo. Tanong ni Susie. Nasa isang bar kami ngayon, nagaya kasi si Susie. Gusto ko ding makawala sa stress. Yeah, sagot ko. Napatingin kami sa entrance, kumunot ang noo ko na makilala ang pumasok. Uwi na tayo? Iaya ko kay Susie. Ha? No, hindi tayo uuwi. Taas kilay nitong sambit sa akin. Si Cara lang yan, Alora. Wala kang dapat ikatakot. Sabi pa nito sa akin. I am not afraid of her. Ayaw ko lang ng iskandalo. You know me, hindi ako tutunga-tunga lang sa gilid. Napabuntong hininga to. Pwedeng mamaya na lang, gusto ko pa mag-enjoy eh. Sige, pero uuwi na tayo pagkatapos ng shot na to. Napatingin ako sa gawin ni Cara. Alam kong wala si Nathaniel ngayon dahil bumalik na to. Ganito ba si Cara kapag wala si Nathaniel? Iniwas kong tingin ko, mas mabuti nang iwasan ko na lang si Cara para wala ng gulo. Pero akala ko'y mananahimik na kami ni Susie. Ngunit may isang bultong lumapit sa akin. Look who's here! Taas kilay na sambit ni Cara. Hindi ko siya pinansin, nagpatuloy ako sa pag-inom kahit na alam ko nang nasa harapan namin si Cara. After 10 years babalik ka? For what? Para guluhin ang pamilya namin ni Nathaniel? I know everything, Alora. Doon at napalingon ako sa sinabi nito. What do you mean? Biglang tumahipang kaba sa aking dibdib dahil baka malaman ni Nathaniel ang existing na aking mga anak. Na nagmamakaawak at kumuha ng simpatya nang mamatay ang mami mo. Alam ko na sa buong buro ng mami mo ay nandoon si Nathaniel. Tumayo ito't nag-cross arms. Seryosong mukha nito. Nakahinga ako ng maluwag dahil akala kong alam nito ay ang presensya ng aking kambal. You know what, Cara? Hindi ko naman hiniling kay Nathaniel na magstay siya sa tabi ko. Hindi ko naman hiniling na buong buro ng ina ko ay nandoon siya. At gusto mo naman. Sigaw nito. Hindi, Cara. Dahil alam ko na may masisira akong pamilya. Wala sa sarili kong sinabi. Tumawa to na mabakla. Masisira? Matagal nang sira ang pamilya ko, Alora. Dahil kahit anong gawin namin ng anak ko, hindi kami magawang panagutan ni Nathaniel. Mahina nitong sabi sa akin. And it's because of you. Sigaw nito. Sana hindi ka nalang bumalik. Magiging okay na sana kami eh. Binibigyan na niya kami ng oras. Kami na anak ko. Pero bumalik ka at nawala na naman sa amin ang oras niya. Hindi ko kasalanan yun. Alora, Cara, sabat ni Susie. Hindi din niya kasalanan na hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ni Nathaniel. That's enough, Susie. Huwag mo na patulan. Umalis na tayo dito. Tumayo na kami ni Susie dahil ayaw ko na makapagtalo kay Cara. Lasing na ito kaya ako na lang ang iiwas. Lalagpasan ko na sana si Cara nang hawakan itong aking braso. Hindi pa tayo tapos? Sigaw nito. Nakahawak ang kamay nito sa braso ko. Hands off! Madiin kong sambit. Pero matigas ito. Kinuha kong kamay nito tinalis sa aking braso. Akin na si Nathaniel, Alora! Nagsisigaw ito. Hindi ko na lang siya pinansin dahil baka kalimut ako. Pumasok kami sa sasakyan ni Susie. Dahil wala akong dalang sasakyan ay nakasabay na lang ako kay Susie. Are you okay? Tanong nito sa akin. I don't know what to do. Hindi ko naman hawak si Nathaniel na pwedeng utusan na sila na lang. Hindi ko mapigilan ang lumuha. It wasn't your fault. Sadyang minahal ka lang talaga ni Nathaniel. 10 years kanyang hinanap, Alora. 10 years. Ni minsan ay hindi siya sumuko. Sabi ni Susie sa akin. Pero may anak siya kay Cara. Ganun din naman sa iyo ah. May anak din kayo. They need a father, Alora. Your child need a father. Doon na paiyak ako ng todo. Bakit ba kasi ang tanga ko noon? Kung maaga lang sana na nalaman ko na buntis ako'y baka naging masaya kami ngayon ni Nathaniel. 10 years isn't easy for me. Naging mahirap sa akin ang 3 taon na mag-isa. Dahil mag-isa kong tinaguyod ang mga anak ko. Kahit nandun sila mami to give us support, iba pa rin na may kasama ako. Hindi ko napigilan ang umiyak ng todo nang maalala ko mga paghihirap ko. Ang paglayo ko kay Nathaniel. Alam ko namang kinaya mong lahat. You're so brave. To face those struggle. Alam ko na hindi madali sa'yo na lumayotiwan kaming lahat. Pero sana pinaglaban mo si Nathaniel. Tahimik kami sa buong biyahe namin ni Susie. Nagpahatid ako sa apartment ko. Doon muna ako dahil ayaw ko mag-alala si Daddy sa akin. Alam ko, kahit na may dinaramdam ngayon si Daddy ay alam ko na alam nitong umiiyak na naman ako.
Thank you, Susie. Pasalamat ko dito. Pumasok na ako sa apartment ko. Kumunot ang noo ko nang mapansin na hindi nakalak yun. Dahil lang alam ko'y nakalak yun kanina. Inon kong switch. Bumaha ang liwanag mula sa ilaw. Then I saw Nathaniel sitting on my couch. What are you doing here? Tanong ko sa kanya. Visiting my girlfriend. Saad ni Nathaniel. Matagal na tayong tapos, Nathaniel. At hindi ako pumayag doon. Hindi tayo nag-break. It's mean you are still my girlfriend. Tama na, Nathaniel. Ayaw ko suguri na naman ni Kara. Ayaw ko ng gulo. Hindi naman ako nanggugulo I am here dahil na-miss kita na sobra. 10 years, Alora. Hindi madali para sa akin ang 10 taon na wala ka sa tabi ko. Umiwas ako ng tingin. Kalimutan mo na ako. Focus on your child, not on me. Kahit na mag-focus ako sa anak ko, hindi ka pa rin maalis sa isip ko. Ikaw pa rin. Kahit ilang beses na inakit ako ni Kara at may nangyari sa amin, ikaw at ikaw pa rin. Napatingin ako sa kanya. Nasasaktan ako nang marinig na may nangyari sa kanila ni Kara. Ginawa kong lahat, Alora. I give up on you. Sinantabi kita para pagbigyan ng hiling mo na magpakaama ako at magpakaasawa ako kay Kara. Pero hindi ko magawa. Dahil kahit anong gawin ko, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko, Alora. At hindi nawala yun sa loob ng 10 taon na nawalay ka sa akin. Lumapit to sa akin at niyakap ako. Mahigpit ang yakap ni Nathaniel sa akin. I miss you, babe. Walang araw, walang buwan at taon na hindi kita na-miss. Hinawakan nitong aking pisngi. Lumuluhan na pala ako at pinahiran nitong mga luha ko. Miss na miss kita, sabi nito sa akin. Hinalikan ni Nathaniel ang aking mga labi. Ito ang ikalawang pagkakataon na hinalikan niya ako. Ang una ay sa burol ni Mami. Gumalaw ang labi nito, ikinawit ko ang aking mga braso sa leeg nito. Mas lalo niya akong hinapit papunta sa kanya at ramdam kong kahandaan nito. Bumaba ang labi nito sa aking leeg, his hands roamed to my body. Nagpatuloy ito sa pagsamba sa aking katawan, pero tumunog ang cellphone nito. Sinagot ni Nathaniel ang tawag at napahilot sa noo nito. Huwag mong hayaan na makaalis siya, papunta na ako. Napatingin ito sa akin. I am sorry, tumawag ang kasama ko na nagbabantay kay Kara at nagwawala daw to. Sabi nito sa akin, para akong biglang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit nakalimutan ko na may pamilya ito na maghihintay? Babalik ako, sabi pa nito, umiling ako. Don't, Nathaniel, huwag ka nang bumalik. Masasaktan mo lang sila. Nagdadalawang isip pa sana ito kung aalis pa o hindi. Pero sa huli mas pinili nitong iwan ako at pumunta sa ina na anak nito. Umiyak ako. Dahil naging marupok na naman ako, basta pagdating kay Nathaniel, tiklop ang lahat ng tinayo kong pader. Matapos kong malaman na engaged na sila Nathaniel at Kara, ay agad kong pinatay ang TV. Masakit para sa akin ang mga yon. Dapat hindi ako umasa na may chance pa kaming dalawa ni Nathaniel. Agad kong pinahira ng mga luha sa aking mga mata. Dapat ko na talagang kalimutan si Nathaniel. Tumunog ang aking cellphone, galing yun kay Macy. Malapit din palang dumating ang mga anak ko. Sila na lang ang hinuhugutan ko ng lakas ngayon. Macy, sagot ko sa kabilang linya. How are you? Tanong nito sa akin. Bigla'y tumulong luha ko. I know na alam na itong lahat. I am fine. Pumiyok ang boses ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na humigpi. I know that you aren't fine right now. Pero sana isipin mo na may mga anak ka dito. How are them? Tanong ko kay Macy. May sakit si Clea, nilalagnat. Nag-aalala ko bigla, lalo na't wala ko sa tabi na anak ko. Pero okay na siya ngayon. She's a fighter. Alam ko nakangiti ito kagaya ko. Kaya magpakatatag ka, huwag mo na masyadong isipin sila. Papasok na sana ako sa classroom na makita kong anak ni Kara sa labas. Kaya nilapitan ko to. Gaya nung unay magaan ang loob ko sa bata, para bang gusto ko maging ina ng batang to. Hello Carl, bakit nandito ka? Pasok ka na. Iaya ko sa bata. Pero umiwas ito ng tingin sa akin. Nakita ko sa mukha ng bata na nalulungkot ito. Lumuhod ako sa harapan nito para magpantay kaming dalawa. Ngayon ko lang nakita ang kabuuan ng mukha ng bata. Kahawig nito ng kambal ko. Bigla'y pumungay ang mga mata ko dahil siguro iisa lang sila ng ama. What is wrong, baby? Hinawakan ko mukha nito. Sumingot ito, tanda ng malapit na itong umiyak. My mom don't love me. She always angry with me. Palagi niya akong sinasabihan na maging malapit kay daddy. But I know that daddy Nathaniel isn't my father. Nabigla ako sa sinabi ng bata. Akala ko'y mahal na mahal ito ni Kara.
Mas lalo ako nagulat sa nalaman. Hindi anak ni Nathaniel ang batang ito? How come? Mabait lang si mommy kapag nasa amin si Daddy Nathaniel. Kapag wala, tumigil to sa pagsasalita. Nakita kong tumulong luha nito. She always shout at me. Did she hurt you physically? Tanong ko dito, umiling to. Nakahinga ko ng maluwag. She always drunk. Lasing palagi si mommy. I am always nanny. Tumayo ako. Come, pasok na tayo. Pag nandito ka sa school, I am your mommy. Nakangiti konturan dito. Thank you, Teacher Alora. Sobrang bait niyo po. Sana gaya niyo po si mommy ko. Malungkot ito sabi sa akin. Don't worry, pwede mo naman ako maging mommy. Ngiti kong sambit dito. Pumasok na kami sa classroom ni Carl. Pinaupo ko siya sa upuan niya. Nagsimula na ako magturo sa mga bata. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.